Lord, bakit ganito? Meron ba sa part ng family ko, sa akin na naging masamang tao kami at pinahirapan nyo kami ng ganito? Pray to God until the day of the typhoon. Before I actually hit hard, I never prayed so much in my life in one day until that day. Am I being cursed? Bakit I'm a pastor? How can I be proud of you being the sovereign God, mighty God, if I have a son like this? What can I tell? What message can I bring? Sa gitna ng hirap at pagsubok, saan tayo dapat kakapit? Kapit kay Lord. Susunod na. Welcome to another inspiring episode of the 700 Club Asia. Warm greetings from all of us here to our viewers worldwide. May your day be blessed, whatever circumstances you are in right now. Camila, was there ever a time in your life when you're wondering, going through some challenges, and you're wondering, Lord, asaan ka ngayon? Siguro yung pinaka-challenging situation ko was when I had my, miscarriage. But during that time, although yes, I was grieving, I was in pain, but I never felt alone because I knew God was with me. Oh, that's so amazing. Wow, how assuring is that? Amen. There was a time when, remember in 1994, when they discovered cancer on my right kidney. Oh. And then I had this conversation with the Lord and I said, Lord, nung loko-loko ako, when I was so crazy bad, I was okay. Now that I'm serving you, why do I have? I was questioning Yes, him. of course. Him, Oo. why, no? Which is understandable. It's natural. Mabait naman si Lord, sabi niya. Yes. Alam mo, Peter, I forgave you when you said sorry, when you went before me and you asked for forgiveness. But ikaw, inabuso mo yung body mo, so ngayon you face the consequences. But I will walk with you. Yun ang assurance. Yes. Dito sa ating unang kwento, dahil sa kahirapang dinaranas, napatanong si Roy sa Diyos kung sila ba ay masamang tao kaya sila nagdurusa. Para malaman natin ang kasagutan sa kanyang tanong, panoorin natin ang kanyang inspiring story. Taho na may special flavor gaya ng ube, mango at avocado. Ilan lamang ito sa mga ipinagmamalaki ni Roy Condes sa kanyang negosyong taho. Sa ngayon, may 2 na siyang pwesto at patuloy pang pinagpapala. Lahat po ng mga kailangan sa pamilya is napoprovide na. Lahat ng mga wala dati is nagkakaroon. At the same time, nagbubukas pa yung Lord sa buhay namin ng mga iba pang mga opportunity. Kasagsagan ng pandemic noong 2020 nang umpisahan ni Roy ang kanyang negosyo. Pero bago nakamit ang tamis ng tagumpay, nakatikim din siya ng pait ng buhay. High school student si Roy nang ma-stroke ang kanyang ina. Doon nagsimula ang problemang pinansyal ng kanyang pamilya. Yung parents ko is self-employed, nagtitinda lang sila sa palengke. Wala na masyadong tumutulong sa father ko. Kaya napilitan na rin medyo sulpot-sulpot na lang yung pagtitinda niya. Kaya kaming ibang magkakapatid, nahirapan na siyang itaguyod kami. Kaya 3 kaming nag-aaral ng sabay-sabay. Kaya naman pagtungtong ng kolehiyo, naging working student na si Roy upang matustusan ng pag-aaral. Bukod sa pagiging service crew sa iba't ibang fast food chain, mayroon pa siyang ibang mga sideline. Pag Chinese New Year, nagda-dragon dance ako. Minsan sa mga marathon, nagbibigay kami ng mga flyers. Dahil sa naranasang kakapusan sa buhay, hindi na iwasang magtanong ni Roy sa Panginoon. Kahit ayaw ko siyang isipin, may part na sinasabi ko, Lord, bakit ganito? Meron ba sa part ng family ko, sa akin na naging masamang tao kami at pinahirapan nyo kami ng ganito? Pero yung mga ibang kapitbahay namin na masasamang ugali, pati mga kung ano ang pinagagawa, sila pa yung maganda ang buhay. Nagsikap si Roy hanggang sa makatapos ng kolehiyo sa kursong Business Administration at makapagtrabaho sa opisina. Sa gitna ng pagiging abala, isang paanyaya na dumalo sa Kristiyanong pagtitipon ang dumating kay Roy. Yung classmate ko ng college, na ilang beses na paulit-ulit na
niyaya sa church. Tinawagan niya ako, in-invite niya ulit ako. Ayun yung time na wala akong pasok kasi office nga ako, Sunday. Dumalo sa Sunday service si Roy at doon nakasumpong ng kasagutan sa matagal na niyang tanong sa buhay. Yung naalala ko during that time, yung sinabi ni pastor na lahat ng bagay ay walang aksidente sa mundo. Kaya ka nahihirapan, may purpose ang Lord. Ayun yung tumatak sa akin. Kaya pala. Sa taimtim na panalangin, tinanggap ni Roy ang Panginoong Hesus sa kanyang puso at pinagsisihan ang lahat ng mga kasalanan. Nagpatuloy siya sa pagdalo sa gawain ng Diyos hanggang sa lumago sa pananampalataya at tuluyang magbago ang buhay. Di nagtagal, nakapag-asawa si Roy at nag-apply ng trabaho abroad sa hangad na umasenso sa buhay. Nagtrabaho siya bilang chef sa isang cruise ship. Pero 1 taon pa lang na nasa barko, napauwi na agad sa Pilipinas si Roy, bunsod ng COVID pandemic taong 2020. Akala ko magtutuloy-tuloy na. Ang ganda na ng sahod ko, ang ganda na ng posisyon ko. Pero nangyari nga po yung pandemic. Kaya ang dami kong utang, ang dami kong mga dapat bayaran sa iba't ibang mga loan, pati mga tao. Doon naghanap ng ibang pagkakakitaan si Roy. Gamit ang personal loan bilang puhunan, nag-umpisa siya ng taho business. Si Lord lang po ang pinagtitiwalaan ko during that time. Hindi ko to porte. Pero ito yung tinuro mo, dito mo ako nilid. Magtitiwala ako. Kaya pinush ko yung bagay na yun. Dahil alam ko na ito yung kalooban ng Lord. Gagawin ko to. Yung pinanghawa kong salita niya dun sa Luke 1:37, "For with God, nothing shall be impossible." Naglako si Roy ng taho sa kanilang lugar hanggang sa matuklasan ang kanyang produkto at mabigyan ng pagkakataong makapag-participate sa bazaar. Nilagyan niya ng iba't ibang flavor ang kanyang taho products na naging patok naman sa mga customers. Katuwang ang kanyang asawa sa negosyo, unti-unting nakabawi sa kita si Roy at nakabayad sa lahat ng mga utang. Natulungan din niya ang kanyang mga magulang na ngayon ay kasama na niyang naglilingkod sa Panginoon. Yung mga pangarap ko na mailabas ko sila, may treat ko sila sa mga restaurant, madala ko sila sa mga tourist destination, nagagawa ko na siya yun by the grace of the Lord. Sa gitna ng mga natatamasang biyaya sa negosyo, tapat na nagbibigay ng ikapu sa simbahan si Roy bilang pagsunod sa utos ng Diyos. Ugaliin natin maging ganun. Bukas ang palad natin sa pagtulong at pagbibigay. Dahil paano ka bibigyan ng Panginoon kung ang kamay mo ay sarado? Lahat po ng pinagdadaanan natin na negatibo man, maganda o pangit sa buhay natin, lahat talaga may purpose eh. Inahanda pala tayo ng Panginoon for the better future. Naniniwala kasi ako na yung blessing ng Lord, it depends kung gaano ka ka-ready. Imagine Roy's success, or when he discovered his success, he knew ito yung will ni Lord. So, gagawin ko to. The moment he obeyed, then he saw the Lord, bless his business all the more. Yes, but something struck me with what he said now when he said that, bakit yung iba, di ba, masasamang tao, God blesses them, parang Right. ganun, parang everything's so Like doing why well. the wicked prosper. Yes, di ba? And that reminds me of also my son's question. He asked the same thing, no? So I pointed him to Psalm 73, and it says like, the psalmist was like so envious of the wicked. They're so prosperous, they're so healthy, they're so rich. Everything's going their way. Until he entered the sanctuary of God and saw the end of what's going to happen to Right. the wicked. Now, suddenly they will be swept away and destroyed. And God is so good. He gives us all a chance to repent and change our ways and come to Him and surrender our lives to Him. But we should not be envious of the wicked, because pag patuloy tayong going that path of wickedness, talagang we will suddenly be swept away. Kapag tayo dumadaan sa hirap and we choose to endure, may value yun sa harap ng Diyos. Hindi nasasayang ang ating pain. Hindi nasasayang ang paghihintay. At nakita natin yan sa life ni Roy. From struggling hanggang sa natutunan niyang magtiwala kay Lord. At doon nagsimula yung breakthrough niya. Sabi nga sa Romans 8:28, all things work together for good for those who love the Lord and are called according to His purpose. I love that verse. God allows things to happen, good or bad, for a reason.
We may not understand it right away, but in time, we'll see how He can turn even the hardest situation into something good. The Bible says in Psalm 37, verse 4, "Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart." When we delight in Him, when we obey and trust Him, He begins to align our lives with His purpose. And in Proverbs 3, verses 5 to 6, it says, "Trust in the Lord with all your heart, and He will make your path straight." My friend, if you're in a place right now where you're questioning God, maybe this is your moment to begin to trust in Him and see what He will do in your life. All you need to do is pray a simple prayer, a prayer to ask Jesus to be your Lord and Savior. If you want to do that, then we'll lead you in this prayer. Just say, "Dear Lord, I'm so confused. I don't understand the things that are happening right now in my life. But I know one thing is for sure, that you love me, that you have a good plan for my life. So right now, this very moment, I choose to put my trust and hope in you. But I first surrender myself and ask for your forgiveness. Lord, forgive me for all the times I've failed you, all the times I've sinned against you. And right this moment, I invite you, Jesus, to come into my life, to be my Lord, to be my Savior, to be the God that will bring purpose and direction in my life. Thank you for loving me. Thank you for saving me. This is my prayer in the name of Jesus. Amen and amen. Amen. Kung tinanggap mo si Jesus today, tandaan mo, this is just the beginning. Hindi pa ito ang ending, kundi start ng bagong buhay kasama niya. Hold on to this promise in 1 Peter 5:10. After you have suffered for a little while, God Himself will restore you, make you strong, firm, and steadfast. Amen! Abangan sa pagbabalik ng The 700 Club Asia. Kilalanin si Lendon na lumaking basagulero. Pero nang makilala si Jesus, dumating naman ang sunod-sunod na pagsubok. Paano niya haharapin ang buhay? Dito lang sa The 700 Club Asia. Stay with us. Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, "Yes, tinanggap ko si Jesus," through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger or comment section ng YouTube channel. O tumawag sa Prayer Center para mapagdasal ka namin. Grow in your faith. Join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. Ang salita ng Diyos ay isang tanglaw. Liwanag sa dilim, gabay sa naliligaw. The best kong babasahin at ibabahagi mo araw-araw. Dahil ang ilaw ng mundo ay ang salita na namumuhay sa iyo. Panahon na upang maging tanglaw. Lumaking salat sa atensyon ng pamilya sa Lendon matapos maging abala sa hanap buhay ang kanyang ina at mga kapatid. Dahil dito, nagsimulang maging basagulero, bulakbol at pasimuno ng mga kalokohan si Lendon. I got their attention, pero ang impact sa akin, akala ko maganda. Pero ang tingin nila sa akin parang, naughty boy sa klase. Wala akong gana mag-eskwela. Kasi nasa isip ko, pag makagraduate ako ng high school, wala naman kaming pera para sa study. So for me parang wala akong pag-asa sa buhay. Taong 1986, nabahagian si Lendon ng kanyang kapatid ng magandang balita ng kaligtasan na hatid ni Kristo. Bagamat hindi naging madali ang proseso ng kanyang pagbabago, nagpatuloy si Lendon sa pag-aaral ng Biblia na nagpalalim sa kanyang pagkakilala sa Diyos. Yung teacher ko, parang nag-question siya ba anong nangyari sa akin. No, be honest with me. Ano bang nangyari sa iyo? Ano bang nangyari sa akin, ma'am?
Bakit, ma'am? Isa, bakit hindi ka na nagawa ng gulo? I said, ma'am, ang sabi ko sa niya, ma'am, I'm tired. I'm tired of doing all these things. Oh, I thought you are having a girlfriend already. Oh no, parang ano, ma'am. Hindi ko alam na yun na pala yung touch ni Lord ba. Change na ako. Habang nag-aaral sa kolehiyo, naging aktibo si Lendon sa mga gawain sa simbahan. Kasabay nito ay bumuhos ang mga tagumpay na kanyang nakamit sa pag-aaral. Nagtapos siyang nangunguna sa klase. Nirecommend ako nung teacher ko. Sabi na, makapobre, my brother is the manager of National Panasonic sa Mandaue. So, punta ka doon, I will call my brother. I'm excited in my mind, pero my heart seems like something wrong going on. After 2 weeks, talagang nag-prepare ako. Lord, ano ba talaga, ano bang nangyari sa akin? Bakit ganito? Tapos nag-pray ako. Tapos dinala ako ni Lord sa Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. After reading that, umiyak ako na parang bata. I'm calling you to serve me. Seek me, serve me, and I will be the one to take care of your family. Ang mga pangakong iyon mula sa Panginoon ang nagbigay ng lakas ng loob para kay Lendon para tanggapin ang oportunidad na magpatuloy na maglingkod sa Panginoon bilang pastor hanggang kanyang nakilala ang babaeng nagpatibok ng kanyang puso. I was really asking the Lord, Lord, I want to marry someone yung talagang nanggaling sa iyo na because my heart, I know my life na I will be serving you for my whole life and I want someone na like anong sabi mo sa Genesis na helper ba? Help me. Not just in the ministry but as a person. Subalit sa gitna ng mga masasayang tagpo, isang pagsubok ang dumating sa kanilang relasyon. The doctor found out na mayroon siyang endometriosis. Sabi ng doktor, kung mayroon kang boyfriend, magpakasal na kayo. Kasi if you will wait for another year, you will not get pregnant. Wala akong pera. Dininig naman ng Panginoon ang panalangin na yun ni Lendon. Sa tulong ng kanyang ate at pastor, natuloy ang kanilang kasal. Gayunpaman, dahil sa sakit na endometriosis, naging mahirap ang pagbubuntis ng kanyang asawa. Nagpalipat-lipat sila ng mga doktor sa pag-asang mabibigyang lunas ang karamdaman ng asawa. Pero yung isang Christian na ubigay niya sabi na, no, there is nothing impossible with God if we just believe. So, pray kami. So, for I think 3 or 4 months, nag-pregnancy test. Talaga kami, we are having this, yung puso namin, tumitibok ng malakas. Of course, sa morning mayon, pregnancy test. Yun, dalawang yan man ang positive, dalawa. Talagang, kami, wow! Thank you, Lord. Thank you, Lord. So, we're very excited. Subalit isang bagong pagsubok na naman ang kinailangan niyang kaharapin. Isinilang ang kanilang anak na taglay ang sakit na tinatawag na Lennox-Gastaut syndrome o LGS. He's really struggling, having this pain ba. Ang epekto sa cord coil, sa utak man yun. So, general, sabi niya, general. His motor skill, verbal, affected lahat. Hindi siya makalakad. So, pag sabi ng doktor na magiging ganito yung condition na, we are really discouraged. Sa halip na mapanghinaan, nanatiling nakakapit sa Panginoon ang mag-asawa at nagpatianod sa layunin ng Panginoon sa kanilang buhay. Parang nakita namin ang nangyari ni Lael is actually the way how the Lord changed us as person. Not just as parents, but as person. Patient, meron akong patience. Last time, my thinking is that, Lord, am I being cursed? Bakit I'm a pastor? How can I be proud of you being a sovereign God, mighty God, if I have a son like this? What can I tell?
what message can I bring? But the Lord said, this is not about me. This is about Him. Sa kasalukuyan ay magkasamang nagpapagamit sa Panginoon ang pamilya ni Lendon sa pagbabahagi ng magandang balita ng kaligtasan. Why the Lord allowed Lael to be like this? Why the Lord allowed me to go all these circumstances? Yung misis ko, ganun din. Ganito pala kasi they put us in a ministry where we are also ministering to people like us. The Lord every day teach us to really humble ourselves so that His grace will continue to flow in our hearts. You know, Camila, the difference between Lendon then and Lendon now is every time there's a crisis or a difficulty that comes his way, the Lord always has a word for him and brings him to the Bible and speaks to him through His word. And therefore, he gets encouraged kasi alam niya galing sa Panginoon yun. Amen. That's true, no? But you have to understand that while we are here on earth, there will be suffering. Yes. Ang difference lang ng Lendon noon at Lendon ngayon, when you have the Lord by your side, you are not overcome by all the trials around you, di ba? Meron kang anchor, and that is God. Tama. You know, nakita natin sa buhay ni Lendon na hindi man agad binago ni Lord ang kanilang sitwasyon. Binago naman niya ang kanilang puso. God used the pain to shape them, to humble them, at para mas lalo silang kumapit sa Kanya. Sometimes God doesn't immediately remove the struggles, but He meets us right there in the middle of it. And His grace becomes enough. And that's the truth we need to hold on today. Even when we question God, He never walks away from us. Psalm 34 verse 18 says, "The Lord is close to the brokenhearted." That's so true. Kaya kapatid, kung may sakit ka o may mahal ka sa buhay na may matinding karamdaman, kung pagod ka na, emotionally, mentally, spiritually, kumapit at magtiwala lang kayo sa Panginoon. We would like to pray for you. Our God, He hears our prayers and He is close to the brokenhearted. So let's reach out to Him and lift our concerns to Him. Lord God, there's so many people right now who are crying out to You. Lord, they are praying, Lord, please heal my child. There's somebody right now who is in the hospital, yung anak mo, nasa ICU, hindi nagre-respond, unconscious, and the Lord, He hears you. You may not see what is happening right now, but you can trust the Lord's heart that everything that is happening is under His control, and He loves your child even more than you can love your child. So just trust in Him. Lord, would You heal this person's child right now in the name of Jesus? There's also somebody who's watching right now, and you just discovered that you have cancer, and you say, Lord, why me? Why now? And the Lord just wants to reassure you, I love you, anak. Hindi kita pababayaan, and I will see you through this. So in the name of Jesus, we pray for your healing touch upon this person right now. Heal this person completely right now from head to foot in the name of Jesus. There's also somebody who's watching right now, and you have, you're going through separation from your husband. You feel wala ng pag-asa, but you know the Lord, He can work through you. He can work through both of you if you humble yourself at kumapit po kayo sa Kanya. So in the name of Jesus, we pray that He'll give you the supernatural power to humble yourself. Ask for forgiveness from your husband for your part. Kahit feeling mo mas malaking kasalanan niya, ask for forgiveness for your part, and He will do a miracle in your marriage. We claim that miracle in the name of Jesus. Amen. There's someone watching right now. You're a student, you've been complaining to the Lord, you've been crying out to the Lord kasi the exams are coming up and wala kayong pang-complete. You only paid the tuition partially. The Lord is saying, I'm opening up right now the windows of heaven to pour on your family a blessing. You will be amazed.
put your hope and trust in me, says the Lord. Receive that, kapatid, in faith. The Lord is on your side. In Jesus' name, amen. Huwag kayong aalis, magbabalik ang The 700 Club Asia. Wala silang matitirhan, samantala kami may bubong na masisilungan. Doon po ako naantig na mag-share ng blessing sa mga nasalanta ng bagyo. Kahit walang-wala ka, nandun yung kapayapaan. Mag-pledge ako ng 1 year, 500 a month. Nang kinailangan ng maoperahan ang iniinda niyang goiter sa loob ng 15 taon. Hindi po ako nag-atubali na humingi ng prayer po sa prayer center ng 700 Club. Nagbigay naman po sila ng encouragement po na magtiwala lang sa Panginoon. Sa biyaya po ng Panginoon, konting cash na lang po ang nilabas namin. At meron din pong taong sumagot nung cash na yun. Favor po talaga na maging kaagapay ang Panginoon sa buhay ng isang tao. Dahil sa inyong suporta, the 700 Club Asia continues to bring life-changing testimonies to people who need prayer and encouragement in their darkest moments, leading them to God's healing and provision. Tulad ni Doris, maaari ka rin maging daluyan ng pag-asa at tulong para sa mga kababayan natin na nangangailangan when you partner with CBN Asia. To donate, just scan the CBN Asia QR code on your screen. God bless your generosity. How we're gonna get through this? We don't have a home. How we're gonna rebuild? Puno ng lungkot at panghihinayang ang 53 taong gulang na si Sam habang pinagmamasdan ang nawasak niyang tahanan. Nasira ang kanyang bahay nang mabagsakan ito ng malaking puno sa gitna ng pananalasa ng bagyong Mawar sa Guam noong Mayo. I really never went through something like this where I lost everything. Usually, it's still standing and then a little repair here and there. But this time I can't repair it. I have to take everything out and clear it and then build from there. Malaking hamon kay Sam kung paano babangon mula sa trahedya. Hindi kasi sapat ang kanyang kita bilang security guard para mapaayos ang nasirang bahay. Kaya sa loob ng kanyang sasakyan na lamang siya pansamantalang naninirahan. It's really hard if you're living on paycheck to paycheck. I'll be lucky sometimes if I have 100 or 2 left from my paycheck after the bills. Sa gitna ng trahedya at kawalan ng pag-asa, natutong tumawag si Sam sa Panginoon. I never really prayed to God until after the day of the typhoon. Before I actually hit hard, I never prayed so much in my life in one day until that day. Pag-asa ang dala ng Operation Blessing kay Sam sa pagdating nito sa kanilang lugar sa Dededo, Guam. Isa si Sam sa mga naging benepisyaryo ng rehabilitation project ng Operation Blessing. Pinatayuan siya ng Operation Blessing ng isang container house para kanyang maging bagong tahanan. Naging posible ito dahil na rin sa suporta ng mga donors at partners katulad ng Philippine Airlines, 3K Construction at pamahalaan ng Guam. We're just so blessed that Operation Blessing was able to come in and really help us and help a lot of the people most in need. Para makumpleto ang bagong tahanan ni Sam, hinandugan din siya ng mga regalo mula sa mga residente ng komunidad na kanyang pinagtatrabahuan. Our whole entire community has been donating kitchen appliances, a bed, gift cards, and microwave, and we're just so happy to help her. Hindi natatapos ang pagtulong ng Operation Blessing sa pagbibigay ng mga pisikal na tulong. Malaking bahagi ng pag-abot ng Operation Blessing ay ang pagbabahagi ng mensahe ng Panginoon na dala ay pag-asa at kapayapaan sa mga taong nangangailangan. Sa tulong ng mga taong nagmamahal kay Sam, na ibahagi sa kanya
Ang mensahe ng Panginoong Hesukristo na dala ay kapayapaan at kaligtasan. Nakakatuwa talaga kasi nakaka-touch tayo, nakaka-share tayo ng pag-ibig ng Panginoon. Nakikilala nila at nararamdaman nila ang Panginoon. Feels good to be here because this is my home. I prayed so hard. I was already about to give up, but He answered my prayers. He sent you guys to me, and I thank the Lord for that. Sometimes the only way for a person to really open their heart up to the Lord is when they see other believers really helping, loving on them. Yeah, and believers that don't even know them but are genuinely concerned. Pwede ka rin maging blessing sa iba by supporting CBN Asia because part of your giving to CBN Asia goes to our humanitarian arm, Operation Blessing. Kung hindi pa kayo partner ng CBN Asia, ito na ang opportunity para maging bahagi ka sa pagtulong. Scan mo lang ang CBN Asia QR code na nasa inyong TV screen or visit cbnasia.com/give para sa iba pang mga paraan ng pagbibigay. May our good Lord bless your generosity. And as we close today, we want to remind everyone na anuman ang iyong pinagdadaanan ngayon ay hindi yan ang katapusan. May pag-asa at posible ang pagbabago kung si Kristo ay ating uunahin sa ating buhay. As it says in Matthew 6:33, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you." Kaya kapit lang palagi kay Lord. At maraming salamat sa inyong panunood ng The 700 Club Asia. We hope that all the stories we featured on the show have inspired you and given you renewed hope. Pwede mong balikan ang episode na ito at iba pang mga istorya sa YouTube channel ng The 700 Club Asia. Follow us on our social media platforms sa 700 Club Asia on Facebook, Instagram, TikTok, and X for more encouraging and faith-filled content. God bless you more and more. God bless you! Ngayong Martes, Paano ka magiging buo muli kapag sirang-sira na ang plano mo sa pera? Ang pinakamahirap sa pagbabudgeting ay disiplina. kapag hinihila ka ng iyong nakaraan, Kapag dinurog ang puso mo sa di inaasahang pangyayari? may pag-asa pa bang mabuo ulit ang buhay na parang wasak na wasak? Alamin sa Whole Again! Tampok sa The 700 Club Asia. Martes, alas 12 ng gabi sa GMA.